Binabati natin ang lahat ng may kaarawan ngayon at kaarawan bukas at kaarawan sa mga natitirang araw ng January. Happy birthday Sister Joanne, Brother Mike, si Kuya Edgar, Brother Elmer, at siyempre, yung aking may bahay, hindi nauubos ang birthday niyan, binibilang araw-araw. We also want to welcome our friend from Quezon, si Sister Jim May. Tama ba? Jim May from Atimon. Jim May ba? Atimonan, Quezon. Okay, so nasa itaas ng bundok ang kanilang bahay. Yan. So, where the presence of the Lord is nearer. So, happy birthday and welcome po sa CCM. Okay, so buksan natin ang ating mga banal na kasulatan, ang Bibles natin. Kung wala kayong dala, ay merong natitira pa yatang extra doon sa likod. At pagpatuloy natin ang ating pag-uusap tungkol sa gearing up to reach the lost, o kaya paghahanda para ating marating ang mga wala pa sa Panginoon. Kasi naniwala tayo na kapag hindi mo pa kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nawawala pa. Kasi kailangang makasama tayo sa kanyang kaharian. At ang paraan ay kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang mga de Guzman ay wala yata ngayon dahil meron silang gathering, reunion sa Baguio City. At babalik sila next week. Okay, so kung nakita na natin ang ating talatang pag-uusapan o mga pangungusap na pag-uusapan ngayon, ay makikita natin sa Luke chapter 16, and we will cover verses 1 to 18. So dahil ang layunin natin sa ating pag-aaral at pag-uusap every Sunday ay kayo ay aking anyayahan at sana ay magkaroon kayo ng kasiglahan, inspirasyon para patuloy na yung mga wala pa ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan ay wala pa sa Panginoon, makilala nila ang Panginoon katulad ng pagkakilala natin. Ang iba, ang pangalang Jesus ay just a name. Sa iba, ito ay isang sanggol. Kumisan sa iba naman, ito ay isang lalaki na namatay sa krus. At napakaraming mga tradisyon na kaugnay noon. Well, gustong makilala natin siya na siya talaga ang dahilan kung bakit tayo may pag-asa sa buhay. Dahil binayaran niya ang ating mga kasalanan at dahil ito'y nabayaran na, hindi natin dapat alalahanin at sabihin ay matutunan natin na mapatawad ang ating sarili. So, kung naroon na kayo sa Luke chapter 16, basahin natin ang ilan sa mga talata. Ang unang bahagi ay tungkol sa isang talinghaga na siyang pinakamahirap, sabi nila, na intindihin at ipaliwanag sa lahat ng mga kwento o talinghaga na nabanggit ng ating Panginoon. Okay, so sabayan niyo ako sa pagbasa Luke 16, 1 to 9, 1 to 9 muna. Okay? Sabi dito sa Pinoy version ng banal na kasulatan o bagong tipan, sinabi ni Jesus sa mga disciples, may isang mayamang lalaki na may katiwalang nagmamanage ng mga property niya. May nag-report sa kanya na inaaksaya ng manager niyang ito ang kayamanan niya. Maganda istorya, okay? Kaya pinatawag niya ang manager at sinabi, ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Bigyan mo nga ako ng kumpletong report nang minamanage mo kasi tatanggalin ka na sa trabaho mo. Sakit, ano? Sinabi ng manager sa sarili niya, anong gagawin ko ngayon? Tatanggalin na ako sa trabaho. Hindi naman ako malakas para magbungkal ng lupa at nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na.
Kahit matanggal ako sa trabaho, may tatanggap naman sa akin sa bahay nila. Tama, Kaya pinatawag niya isa-isa ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa amo ko? Sumagot siya, 100 na galon ng olive oil. Sinabi ng manager sa kanya, ito yung listahan ng utang mo. Bilis, umupo ka at gawin nating 50 o 50 na lang. Okay? Tinanong naman niya ang isa pa, magkano utang mo? Sumagot siya, 100 na sako ng wheat. Sinabi ng manager sa kanya, ito yung listahan ng utang mo, gawin mong 80. Pinuri ng amo ang ginawa ng madayang manager kasi madiskarte siya. Ang mga anak ng mundong ito ay mas madiskarte sa pakikitungo sa kapwa nila kaysa mga anak ng liwanag. Pagpalain nawa ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin, Lord, kaharap namin ang isang komplikado at magulong istorya na kinuwento mo sa iyong mga alagad. Bigyan mo kami ng maliwanag na pag-iisip upang maintindihan namin ito at paggamit ng tama ang mensahe na gusto mong iparating sa kanila at sa amin ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinakikinggan natin ito, parang sinasabi, sabi nga nung isang writer, ang dapat ay baguhin ang title at ang maging title ay How to Get Ahead in the Dominion of Evil. Okay, so sabi nga lahat ng mga writers at mga Bible scholars, ito yung sa pinakamahirap na ipaliwanag. Kaya ngayong araw na ito, lilimitahan natin ang ating pag-uusap tungkol sa isang pwedeng interpretasyon o paliwanag tungkol sa kwento na ito. Kasi maraming pwede nating gawin dahil sa kwento nga ay parang lumalabas, pinuri pa nga ni Jesus at parang acceptable sa kanya yung ginawa noong manager. So inawaan natin, gusto kong patandaan natin, ito ay para sa mga alagad. Hindi ito para doon sa ibang nakikinig. Kasi yung unang pinag-usapan natin, yung first 2 Sundays, ang direksyon ng tatlong kwento na yon, yung mga nawala, ay yung pangkal sa mga pariseo o sa mga reliyoso, teachers of the law. Sa pagkakataon na ito, ang storya ng chapter 16, dalawa naman ito, dalawang kwento na pag-uusapan natin ngayon sa susunod na linggo, ay para sa mga alagad niya. Okay, so kung ito tayo alagad ng ating Panginoon, para sa atin ito at kailangan nating intindihin. Kaya ang ating pag-uusapan, lilimitahan natin sa topic na the path to a secure and better future. Okay? Ang daan patungo sa isang ligtas at mas magandang kinabukasan. Okay? So, naniniwala naman ako na lahat ng naririto ay naniniwala na meron pa siyang bukas. Di ba? Sino yung naniniwala na magigising pa siya bukas? Taas ang kamay. So, may future ka pa. Okay? Okay ba? Okay. So, the path to a secure and better future. Okay? At gusto ko maintindihan ninyo ang napakagandang balita. Okay? So, our future is good, but we can make it better. So, basahin nga natin ng malakas. Yan, di ba? Ang ating bukas ay mabuti, pero pwede natin gawing mas mabuti o mas maganda. At yung magiging sentro natin. Kasi yun nga, tayo ay ligtas na kung kilala natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang alagad at Panginoon. Pero hindi dapat huminto doon ang ating buhay. Kasi tayo ay hindi nararapat na maniwala na kapag ako ay ligtas na, that's the end of everything. Hindi tayo iniwanan ng Panginoon para maging focus lang natin ng ating sarili.
Di tayo naririto ngayon dahil meron pang nais na ng Panginoon na maging katulad natin. Merong secure and better future. Paano natin nalalaman? Kasi sabi sa 1 Corinthians, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga naunang verses niyan ay sinasabi na ang bawat isa na kay Kristo ay dadaan sa maraming mga tests. Dahil ikaw ay susubukin ng Panginoon kung talagang totoo yung kanyang sinasabi mo na kaugnayan at relasyon mo sa Panginoon. At makikita natin na sabi doon, pag binasa natin yung mga nauna, nagpapadala ka ahead of time nung gagawing mansion sa langit. May mansion doon, di sabi ni Jesus Christ sa John 14:1, di ba? Huwag kayong magulumihanan, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansions, maraming tahanan. Okay? So meron ka ng reservation ngayon kung kilala mo si Kristo. Pero sabi ni Paul, yung materials na ipapadala mo doon, maring ginto, maring bakal, maraming precious stones, mariring sa pagbinasa mo yung 1 Corinthians 3, naka-identify yung mga pwede mong ipadala, pwedeng badayami. Pero lahat yon at the right time ay susubukin. Figurative, pero susunugin, at ang sino mang nagpadala ng hindi nakasurvive ng testing ng apoy, sabi diyan ay will be saved but only as through fire. Parang ikaw ay nakaligtas lang sa sunog. Naririto yung isang pamilya na alam ko nahirapan at ngayon nasa ibang tirahan pa nga dahil sa sunog na nangyari sa kanilang lugar. So napakahirap yung masunugan. Sa langit, kapag mali yung materyales na ipinadala, sabi ni Apostol Pablo, sabi dito, if the work that anyone has built on the foundation survives, built on the foundation. Ang foundation si Jesus. Sabi dito, work, merong gagawin. Sabi niya, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Diba? Para bang yung tumapako sa apoy, namatay yung merong nasusunog sa likod mo, namatay yung kaya hindi ka rin nasunog. So yun yung kalagayan kapag hindi natin naintindihan kung ano ang dapat gawin para patunayan na talagang si Kristo nga ang ating Panginoon at tagapagligtas. At sinusugan pa ito ni Apostol Pablo rin sa kanya sulat sa Philippians. Sabi niya sa Philippians chapter 2, 12 to 13, nililay down natin ang ating pundasyon ng usapan, kaya ating kinukuha natin dito. Sabi ito, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, kasi wala siya doon, kaya sumulat. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sabi niya, patuloy ninyong i-work out o pagsikapan na ipamuhay ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig, dahil ang Diyos mismo ang nagtatrabaho upang mangyayari na mabuti sa iyong buhay. Good purpose. So, ibig sabihin, ang ating pananampalataya, naliligtas tayo, pero ang ebidensya ng ating katotohanan na tayo ay ligtas ay nakikita sa ating ginagawa. Kaya nga sabi rin ni James, sabi niya, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi totoong pananampalataya. Ito ay patay. At ang nakakaalam noon, salamat sa Diyos, ay hindi kami, kundi ang Diyos din ang nakakaalam kung buhay o patay ang iyong pananampalataya. Kasi good news, di ba? So, pwede mo pang pagpatuloy ang mabuting ginagawa, at kung hindi naman, tandaan natin yung unang verse, sabi niya, it will be found
and it will be exposed on the last days. So, bago mapahaba ang ating usapan, gusto kong makita natin ang bagay na yon. Ang ating araw-araw na pamumuhay ay pagsubok sa atin kung totoong tayo ay anak ng Diyos. At paano susubok yon? Yan itong ating kwento ngayon ay dahil nga kahit tayo ay naririto, hindi man obvious, tayo lagi ay tinatawag nating spiritual warfare. Tayo ay patuloy na kumaharap sa maraming mga pakikipagbaka. And the final battle is when the Lord comes to judge us. Okay, so dito sa ating istorya, ano kinalaman noon? Bagamat alam natin kalimitan na tayo nga ay patuloy na sinusubok ng Panginoon, merong mga attitudes na kumisan ay nagiging nakukuha. Kasi ligtas na naman ako, bahala na. At kumisan nga tayo rin sa dealings din natin sa ating kapwa, at makikita natin dito, ang kwento ay tungkol sa isang manager na sinumbong ng iba na nandadayaw sa kanya yung manager na yon. Okay? So, ibig sabihin, sa ginagawa rin natin araw-araw, merong laging nagbabantay. At hindi lamang ang Panginoon nakakakita, mayroon nakakakita at nagmamasid sa lahat ng ginagawa natin at kumisan ang kanilang ginagawa ay sisiraan tayo sa iba. Okay? So, wag tayo magtaka na mayroong mga tao na tama ang ginagawa mo ay iba yung response. Kasi ito nga yung makikita natin doon sa unang bahagi sa Luke chapter 16, 1-9. There will always be competing offers from the world and from the Lord on how we can make our present lives better. Meron daw dalawang pamamaraan na makikita natin sa buhay natin para tayo ay, kasi ang gusto ng Diyos, hindi naman buhay na maganda lang sa buhay, sa kabilang buhay. Sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come so that you can have life to the full. Ganap na buhay. Ang ganap na buhay, yung buhay na nagagawa mo, yung kailangan mong gawin, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Of course, lahat dito may kanya-kanyang definition ng abundant life. Hindi ko pakikialaman ang definition mo, pero para makamtan yon, hindi madali. Nakatulad yan, there will be competing offers. Merong magkalaban na pamamaraan na i-offer ng sanlibutan at ini-offer ng Diyos. Kaya dito makikita natin dito, yun nga nangyari. So sabi ng boss, ng may-ari let's say, ng lending or whatever na business ito, may nag-report sa kanya, yung kanyang katiwala o steward or manager ay maaring dishonest o nangungupit. Nangongolekta, pero hindi nagre-remit. O, siguro yun ang mas madaling intindihin, di ba? Kasi ganito ang sitwasyon doon. Ang kanilang negosyo ay kalimitan mga farming, agricultural, di ba? Sa panahon pa ito, wala pang industrial revolution noon. So para makasustain yung pagpapalago, let's say, ng olive at ng wheat, nangungutang yung mga farmer o kumisan yung mismong lupa ang ipinapaupa. Parang sa, hindi ko matandaan ko anong tawag, tatamnan ko ang lupa mo, hati tayo sa anihin. Diba? Hanggang ngayon nangyayari, di ba? Ang normal na ginagawa ay 20% sa may-ari, 50% sa 80% sa may na nagtrabaho, di ba? So maaring sa ating kwento ngayon, merong mga pinuhunanan ng noong master ang pagpapalago ng dalawang nabanggit na mga halaman, olives at saka wheat. Okay? Mga trigo at saka olives. Okay? So, dahil itong lalaki na kolektor, maaaring nangongolekta, pero natuklasan o mayroong nagsumbong na hindi ibinabalik lahat. Kaya
kung itong may-ari pupunta doon sa nangutang sa kanya, maaaring sabihin nung nangutang, bayad na po. So, ito ay report noong iba. Hindi ito pa na patunayan noong may-ari. Kaya lang, he must take action. Di ba? Pag may nagsusumbong, naniniwala ka't hindi, ang taong matalino, gagawa ka ng verification. Ang taong hindi matalino, maniniwala agad. Okay? Kaya nga lumalaki kaya yung mga marites, lumalawak. Kasi, pag may nagkwento, naniniwala. Kano ang kalaban ng marites, huwag kang maniwala, hindi ka kalat yun. Kasi pag hindi ka naniwala, hindi mo ikukwento sa iba. Okay, baka mapalayo tayo. So, ganon ang sitwasyon. So, pero nakarating ito sa steward, sa manager. At ang kanyang problema, hindi siya willing na magpalimos. What's good? Hindi rin siya, wala naman siya sapat na lakas na para siya ang magtanim. Kasi sabi, hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Hindi natin alam kung bakit. Okay? Maring tamad or whatever. Pero mas gusto niyang magpalimos na lang. So ganito ang kanyang, araw din niya magpalimos pero makikitira. Parehas lang yun napansin ko yun ngayon Pag kayo nakitira, na hindi ka naman nagko-contribute, parang nagpapalimos ka rin. Tama, kayo mga nakatira sa mga nanay at tatay, mag-contribute naman kayo. Okay, okay, so, may tinamaan yata. Alright? So, ganyan ang sitwasyon. So, sabi niya, pupuntahan ko yung lahat ng mga may utang at sasabihan ko sila na ito na yung magiging bayad ninyo. Pag binasa natin, mayroong binigyan ng 50% discount at mayroong binigyan ng 20% discount. Ang tanong, gano'n ba kalalaki yung utang na yan? Okay? Ang sabi, tigwa 100 sila. 100 measures of olive oil. Ang isang measure daw ng olive oil is about 9 gallons. So 9 gallons times 100 is 900 gallons. Alam niyo ba kung magkano yon? Sino dito yung bumibili ng pure virgin oil? Di ba? Extra virgin. Ang nakikita ko sa Shopee, ang pinakamura ay 750 pesos. Okay? So, kung 700 times 900 gallons, ang estimate ko, the price may be between the loan, yung utang ay between 1,500,000 to 4 million, depending the quality of olive oil. Bakit ba ganun kamahal? Nakita ko kung bakit ganun kamahal. Kasi napakahirap niyang pitasin. Okay? Para pitasin mo yung mature na olive oil, na olives, either hinahampas yung sanga o inaalog yung puno. Kaya kung makapunta sa YouTube, meron pang alog, tapos may banig. At napakaliit yon, bago mo ma-extract yung oil, napakaraming trabaho. Kaya mahal. Hindi katulad ng nyog, meron ka lang, yung sa amin kayuran, may motor na ngayon, pipigain mo, pero mahaba pa rin di ba? Pag gusto mong magandang langis, merong kakanggata, merong unang piga, at merong pangalawa. So iba yung klase, ganun din yung olive oil. Kaya mahal. Pero yung ikaw ay may utang na let's say 1.5 million pesos at bawasan ng 50%, ibig sabihin babayaran mo 750,000 na lang, di ba? Swerte. Di ba? Ang laking discount. Okay? Yung isa naman, ang sabi ay 100 na dito sa ato pagkatagalog ay 100 na ang tawag ito? Nasaan yun? Magkano utang mo? Sako. Okay? Sako ng wheat. Pero ang totoo, sa English ay iba ang word. Okay? Pero ang estimate ko, ang utang nito ay around 200,000 pesos sa ating pera.
So, nabawasan ng, kung 200,000 pesos times 80%, nabawasan ng 40,000. Malaking bagay na rin. So, ang tanong, bakit ganun? Sabi ng isang professor sa Dallas Theological Seminary, kasi ang kanilang pamamaraan ng pangungulekta, katulad din ng mga kolektor ngayon, di sino dito yung maraming utang sa one hand? Huwag nang itaas ang kamay, nakabawaan naman kayo. Okay? Ang mga kolektor na yan ay kapag ka nakakolekta, may pumupunta sa kanila. Ganon din, parang tax collector nung panahon na yon. Kaya kung anong ipatong nila, kanila na yon. Isang halimbawa, itong dishonest manager na ito ay nagpatong ng 100% na profit na pupunta sa kanya, yung 750,000 pesos na example natin, talagang mapupunta sa kanya yon. Yung may-ari, walang mawawala. Kaya nga, nakakapagtaka sa bandang uli, sabi, ang galing naman ng kolektor ko. Diba? Yun ang exact word dito, diba? Hanga siya na ibalik yung kanyang pera, pero hindi natin alam kung talagang binalik nga. Ito example lang, maaring marami pang iba. Yung pinakamaliit ang utang, pinakamalaki ang utang, parehas niyang tinawagan, kaya secured nga siya. Diba? Ano ang kanya kinatatakutan? Mawala ng trabaho. So, ang ibig sabihin, ang taong matalino, sinasabi dito talaga, pag meron kang challenge, hindi ka lang magmumukmok, mag-iisip ka ng paraan. Kaya pag tinuloy natin yung istorya, na, sabi dito, parang iisipin natin, niloko talaga noong steward, yung kanyang boss. Pero hindi, sabi dito, sa pinuri ng amo ang ginawa ng madayang manager. Okay? Kasi madiskarte siya. Okay? Sinong madiskarte dito? Diba? Ibig sabihin, yung madiskarting tao, ang totoong definition, smart, shrewd, diba? Matalino, wise. Pag may challenge, gagawa ka ng paraan na alamin mo, hindi yung magmumukmok, magko-complain. Kasi pwede namang gawin noong, ang siyang pwedeng gawin noong manager, kung hindi naman siya talaga guilty, pupunta siya doon. Parang si Atong Ang, may kaso. Kung hindi siya guilty, dapat di siya nagtatago. Diba? Napapunta tayo kay Atong Ang. Alright? Nabasa ko rin lang sa article sa Threads. Kasi pwede mo namang ipaliwanag. Pwedeng buksan. Sabi, buksan mo nga ang mga aklat. Itapakita mo kung paano ka nagko-correct. Pero ako naniniwala na talagang guilty siya. Di ba? Pero anto, nakakapagtaka nga, pinuri pa. Kasi nakakolekta. So, marami tayo makikisa dito. Mamaya din makinig. Yung, kung ikaw ay manager, kung ikaw ay steward, kung ikaw ang may-ari ng negosyo, marami tayong matutunan dito. Kaya nga, our future is good, but we can make it better. Okay? Nasusundan nyo ba yung napakahirap na istorya? Okay? Pati yung next week, napakahirap din eh. Okay, so, nag-focus tayo sa ginawa. Natuwa yung may-ari, yung nagpautang dahil nakolekta, pero totoo, dishonest pa rin yung steward. Okay? Pero ang nakakapagtaka, talaga bang pinuri siya ni Lord sa ginawa niya? So ituloy natin yung pagbasa sa verse 9. Nagsalita pa si Jesus, sa sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang pera ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan para pag naubos yun, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Okay? So parang ina-approve niya, pero ang totoo, ipinakikilala niya lang dito. Tandaan natin, ang kausap niya yung kanyang mga disciples, mga sumusunod sa kanya. So ang kanyang layunin ay ihanda sila sa pagdating ng panahon na magigipit sila. Yun talaga ang layunin niya dito. Dadating ang panahon, merong mga masamang balita na sasabihin tungkol sa inyo, pero huwag nawa kayong manatili na ganun lang, tanggapin nyo lang.
Yun ang binibigyan niyang babala sa kanyang mga alagad. At higit sa lahat, kung anong meron ka, gamitin mo. Kasi mapakarami na kumisan, kahit nga sa offering, sa pagbibigay, na related din dito, laging hinihintay yung dadating. Pagka ako'y nagkatrabaho, pag ang sweldo ko'y ganito na, pag ang negosyo ko'y malawak na, basta kung ano yung wala pa, yun ang sasabihin, mangangako ako sa Diyos na ibibigay ko na yung portion na para sa Kanya. Okay? I-check ko sa inyo, hindi dadating yun. Kung hinihintay mo na lumaki ang iyong sweldo bago ka maging tapat sa pagbibigay o lumaki ang negosyo mo, hindi na dadating yun. Kasi ganito ang sabi. Ito pakinggan natin, sabi ni Jesus sa verse 11. Down 10 pala. Sapagkat ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang bibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Not my words. Okay? Salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi rin sa kanyang mga alagad. Kung anong i-provide ko sa iyo, ang sinasabi ni Jesus, yun ang gamitin mo. Huwag yung darating pa. Huwag kang mangako tungkol sa future because you do not know the future. Amen? Pero the future is past sa Panginoon. Diba? You not need to invite Him for the future because He is in the future. He is already there. So, ito yung sinasabi. So, ang pangalawang challenge nga sa atin, yung trustworthiness. Because trustworthiness in little things will prepare us for a better reward. Ito ang sinasabi. Being faithful in handling the blessings that God gives, regardless of how little or how great, prepares us for greater blessings in heaven. Akin ba yun? Hindi. Babasa pa ulit tayo. Sabi na sa Matthew chapter 6, 19 to 21, ganito yung mababasa na may kaugnayan dito. Basahin natin. Kung may Bible kayo, ay buksan natin. Tingnan natin, kanina nasa Luke 16 tayo. Basahin natin sa Matthew 6. Okay? Nakita niyo na? 19 to 21. Sabi dito, huwag kayong mag-ipon ng makayamanan dito sa lupa. Kayang sirain niya ng insekto at kalawang at pwede ring manakaw. Instead, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Walang naninirang insekto at kalawang doon at walang nakakapasok na magnanakaw. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. So, alam naman natin na hindi natin madadala yung ating kayamanan sa langit, di ba? Hindi ko nga alam kung totoo ito. Si Alexander the Great ay naniniwala daw dito. At para patunayan na wala siyang dinala, kasi napakalaki nga empire ng Persia noon, ng Iran, na napakagulo ngayon. Sabi nila, ang kamay daw, nung ilibing si Alexander the Great, hindi ko alam kung totoo ito, nabasa ko lang, yung kanyang kabaong ay butas sa tagaliran. At yung kanyang dalawang kamay ay naka-expose para patunayan sa nasa empire niya na walang yung kung anong meron kayo ngayon hindi niyo madadala. I don't know if it's a myth or something, but something to think about. Totoo naman. Pero sinasabi ni Jesus dito, pwede mong ipadala ahead of you. Naroon na yung iyong kayamanan. Kaya pagbabalik natin sa Corinthians, diba? Kung ano pinadala mo sa langit, kung tira-tira,
yung labis, at hindi yun talagang inaasahan niya, di ba? Sabi niya, unahin ninyo, kanya ang kaharian at katwiran. Pagka binasa natin yung kasunod dito, pag inuna mo yung kanya, parang idinala mo na sa langit. So, ang tanong, paano ko ba gagawin yon? So, talon tayo sa Matthew chapter 25. So, isang paraan, yung pabahagi ng Diyos, sabi sa Old Testament times, ibalik mo sa Kanya. Pero yung natitira, 90%, saan mo gagamitin? So, Matthew 25, 35 to 40. Basahin natin, marami tayong verses ngayon. Kasi para makita natin na talagang ang katotohanan ng Diyos, hindi mo kailangang ipapaliwanag na mismo ng mismong aklat na ito. So, ito ay panahon na ng paghuhukom, the final judgment, Matthew 25, 34 to 40. Okay? So, sa panahon na yon, ang sabi, hahatiin ang lahat. Ang iba'y nasa kaliwa, ang iba'y kanan. Yung kambing nasa kaliwa, yung tupa nasa kanan. Okay? So, at iba ang destinasyon noong nasa kaliwa at nasa kanan. Okay? So, siguro narinig na natin ito noong pa. So, yung nasa kanan, sa Matthew chapter 25, 34 to 40, ang problema pinag-uusapan, siya natin gagamitin at paano ko ipapadala ahead of time o advance yung, let's say, yung kayamanan na magagamit ko as a reward sa akin sa langit. Ibig sabihin, ganito yan. Sabi sa Matthew 25, 34 to 40, babasahin uli natin, mahaba-haba. Pero sabayan niyo ako para maintindihan. Sabi dito 34, tapos sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan. Kanan, kaliwa. Hindi yun, hindi pa yun. Dadating pa yun sa panahon. Okay? Nasa kanan. Okay? Halika kayo mga pinagpala ng tatay ko. Ibig sabihin, yung magagawin nito, ang bibigyan nito, ay yung mga pinagpala na nga. Kaya nga, di ba pinag-uusapan natin, yung tapat sa kakaunti, tapat din sa marami. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng kakaunti, anong ginagawa mo? Pinagpala ka ng marami, anong gagawin mo? So, dito ang sabi. So yung, alam natin, yung portion na hindi atin, di ba? Yung naniniwala ako at I'm convinced na marami sa atin, alam natin, yung tithe or yung 10% hindi atin yon. Kaya natin pinag-uusapan yung tithe. Kung di mo ibinabalik yun, bahala ka. Pero kung di mo kaya ibalik yun, lalo kang hindi makakapagbalik nung sobra pa. Okay, so ganito. Sabi sa 34, ituloy natin, sabihin niya, "Halik kayong mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang kinreate ang mundo." Meron pa ng kaharian na pinrepare, diba? Dahil nung nagugutom ako, pinakain mo niyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Nung maging dayo ako, pinatuloy niyo ako. Pinatuloy sa bahay. Nung wala ako maisuot, dinamitan niyo. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ko to. Medyo kapatakataka, paano makukulong si Jesus, di ba? Sabi niya, so but nung wala ako, kinulong, nung dinalaw niyo ako, nakulong ako, dinalaw niyo ako, sinasagot naman ang mga matuwid. Lord, kailan po namin kaya nakita na nagugutom at pinakain namin kayo o nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad, binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayang nakitang may sakit at nasa kulungan at dinalaw namin kayo? At sasagot ang hari, sabi, tandaan ninyo noong ginawa ninyong mga bagay na ito sa mga kawawa sa mahihinang kapatid ko, ginawa din niyo ito sa akin. Needs no explanation, di ba? So anong ginagawa natin sa mga tao nangangailangan, nahihirapan, nagkakalo, nagkakasakit? Ang sabi ni Jesus ay ginagawa natin sa Kanya. Sabi rin sa Proverbs, blessed is the man who lends to the poor. It is the Lord who will repay them. Alam niyo, itong salitang, yung kayamanan, yung pera, is the most talked about topic ni Jesus. Actually, pag pinagbinilang mo yung mga verses na nag-deal with riches, twice ng dami ng beses yung prayer at saka riches, twice
ang dami ng frequency noong tungkol sa money. Okay? Kahit sa love, mas maraming napag-usapan tungkol sa kayamanan. Kasi yun nga, lalo nating na-express ang ating pagmamahal kung meron tayo pinagpala. Kaya ang desire talaga natin, tayo pagpalain, walang masama doon. Lord, bless me. Lord, I need this. Anong tinitingnan ng Panginoon? At ano nagiging hindi tama ang paghingi ng blessing? Kapag lahat ng blessing na tatanggapin mo ay para sa iyo lamang. Of course, malaging nating mararationalize. Sabi ko sa Thessalonia, sabi niya, ang tamad, ang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. So anong solusyon? Bigyan mo trabaho. Di ba? Walang makitang trabaho. Maggawa ka ng paraan para magkatrabaho sila. Okay? So mapalad yung nag-i-invest. Mapalad yung namumuhunan. Kahit na kumisan yung pinamumuhunan na hindi napapagkatiwalaan, Lord will take care of you. Okay? So kung hindi pa kayo namumuhunan, simula na. Huwag lang lending kasi 5-6. Usury is against God's plan. Okay? Naintindihan ba natin? Kaya nga mahirap itong intindihin itong parable na to. Pero maliwanag na sinasabi na the secret for, let's say, pinag-uusapan natin, our future is good but we can make it better. We can make it better if we are trustworthy and we are generous. Without tolerating laziness, we can be generous. Kasi talagang naman kumisan ay meron tao na alaala ka lang kapag ka mangungutang. Kaya nasa gate pa lang, alam mo na. Lalo na pagpasok ay umiiyak. At merong kwento. Di ba? So, turuan kung papaano. Diba? Sabi nga nila, it's not providing the fish that you are responsible for. It's teaching him how to fish. Okay? Para mangisda. Okay, nasusunod na ba natin? We can make our future good, but we can make it better if we are trustworthy, tayo mapapagkatiwalaan sa kahit gaano o kaliit o kalaki o liit ang ating pinagot. Ang huling bahagi ay tungkol nga. So, nag-uusap sila. Balik tayo sa Luke 12. Buksan ulit natin sa Luke chapter 12. Naririnig ito ng mga Luke 16 pala. Naku, napalipat na. Luke 16. Balik tayo. Okay? So, balikan natin ang huling sabi, at kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Di ba? Ganon din yan. Meron din nga, napag-usapan na natin, nag-i-invest. Pagka nag-i-invest ka, nagbabayad ka ng mga worker. Pero yun nga, kung baga ikaw ay ang interest mo lang ay talagang yung kita at hindi yung mapalitan mo ng tama yung binabayad sa inyo, talagang ganito ang mangyayari, hindi ka rin mapapagkatiwalaan. Ilang ngayon, madali nang malaman yan, di ba? Uso na yung CCTV, katulad natin, may CCTV. Nagulat nga ako sa Taguig. Required na pala pag may negosyo ka, may CCTV ka. So, dalawang purpose yun. Ngayon, makikita namin yung mga mananahi namin kung nananahi talaga o kung nagkukwentuhan. Masama nga ang tingin nila sa akin kahapon, dinala ko yung CCTV. Nag-renew ako ng business permit this week and nagulat ako, may email pa sa akin. Kaya pala hiningi yung email para i-prepare dahil one of these days, bibisita sila para malaman kung may CCTV ka na nga. Okay? So, alam mo itatago, mababantayan. Pero ang totoong napapagkatiwalaan, ang ginagawa ay yung tama, may nakatingin man o wala. Sabihin mo sa katabi yun.
ang mapapagkatiwalaan, hindi lang nalalaman pag nariyan si boss. Diba? Pag wala siya. Diba? So, malawak, trustworthiness. Now, why should we be trustworthy? Ito yung huling bahagi ng ating usapan si Jesus. Sabi sa 13 to 17, merong isang 13 to 18, merong plano ang Diyos para sa iyo. God will never fail on any of His plans and promises. Di siya mabibigo, kaya niya lahat. Pag hindi nangyayari, it's not Him who is the problem. Katulad din dito, kaya yung manager, hindi naman, yung palang boss, hindi siya ang problema. Ang problema yung hindi napapagkatiwala ang manager. So, habang nag-uusap si Jesus at saka yung kanyang mga disciples, may nakikinig. At ang mga nakikinig sa kanya, yung lagi naghahanap ng mali sa kanya. Okay, so ituloy natin yung pagbasa. Isa pang reality dito, sa verse 13, walang aliping pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either i-reject niya yung isa at mamahalin yung pangalawa. O kaya naman, maging loyal siya sa isa at aawayin niya yung pangalawa. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera. Pero pwede kang magkapera kapag ayos ang relasyon mo sa Diyos dahil nasa Kanya yun. Kaya niyang ibigay. So, saan ka pipili? Siyempre, kung matalino ka, alam mo na kung sino uunahin mo. Pag naglingkod ka sa pera, katulad ng lalaking hindi matalino, maaaring secure siya ngayon. Pero hindi sa future. Kasi yun nga, kahit sa panahon na ito, nangyayari ang mga katulad ng tinatawag natin dito na, ang tawag dito kasi sa ginagawa noong manager ay window dressing. Okay? Maraming mga kumpanya, katulad nung hindi ko alam kung naniniwala kayo dito, bakit ba yung uso ngayon ay electric vehicle, di ba? BYD. Di ba? Yung mga kotse pala ng, sabi sa article, hindi ko alam kung totoo, 2 beses binebenta yung kotse nila. Kaya 2 beses nilang nire-report ang sales nila. Gawin nila, merong isang lot, maraming kotse, bibilhin ng isa sa mga may-ari, kunyari binayaran, tapos ipapark lang sa garahe nila. Tapos, months later, bebenta nyo uli, slightly used. Okay? So, doon ang presyo na binabaan nila, bababaan pa nila uli para mabenta. Kaya sila ang number 1 in the world. So, maaaring ganito yung ginagawa. Ito yung pamamaraan ng mundo para you look good. So, number 1 in the world because each car is sold twice and it comes to their accounting report as good sale. Diba? So, makita natin dito ang pamamaraan ng mundo para maging maganda itsura mo ay nasa dollars or pesos. Pero ang pamamaraan ng Diyos ay hindi ganon. Okay, so tuloy natin sa chapter 16, 14. So sabi dito, nang marinig ito ng mga Pharisees, nilait nila si Jesus kasi mukhang pera sila. Sakit naman. Oh. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagkunwari kayong matuwid sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos ang laman ng puso ninyo. Ang kinukonsider kasing malahalaga ng mga tao ay walang kwenta sa paningin ng Diyos. Ang law at ang teachings ng mga prophets ay may bisa hanggang sa pagdating ni John the Baptist. Simula noon, pinipreach na ang magandang balita ng kaharian ng Diyos at nagpupumilit ang lahat na makapasok dito. Pero ang mas madaling madawala ang langit at lupa kaysa mawala ng bisa ang kahit isang pinakamaliit na detalye ng law. Ang makapaghiwalay sa mag-asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangaliwa. At ang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nangangaliwa rin. Okay, so medyo malalim ulit itong ating pag-uusapan. Pero yung the law and the prophets is the expression of the will of God, of His plan.
And His plan is actually to reconcile all people to Himself. Yan pa rin yun, no? Diba? Gusto niya lahat ng mga tao ay mabalik sa Kanya. At ang pamamaraan para maintindihan mo na may kailangan ka talaga na makibalik sa Kanya ay malaman mo makasalanan ka. At yun ang purpose ng Ten Commandments at ng law. Okay? Pero sabi ni Jesus, hindi niya, sa Matthew 5:17, sabi doon, Jesus came to fulfill the law, not to destroy it, but to apply it practically. Kasi ang nangyari, kaya ang mga Pariseyo ay galit sa kanila. Sa kanila, ang mga Pariseyo, ang pagiging matuwid mo ay kapag nasusunod mo ang lahat ng tradisyon na isinet nila. Okay? Pero ang pamamaraan ng Diyos, nasusunod mo with tamang kalagayan ng puso. Kaya sabi niya, yun ang hinahanap niya. At natitiyak natin, kasi sabi dito mismo, kahit isang kudlit sa ibang sa Isaiah 40 verse 8, sabi niya, the grass withers and meron pa iba, but the word of God will stay forever. Mananatili. Kaya yung mga pangako ng Diyos, kailanman ay hindi mababago. Kaya walang kang dapat alalahanin tungkol sa bahagi niya. Di ba tayo pinag-uusapan? God's part, our part, and the disciples' part. Kung tayo magagawa natin ang ating bahagi, tsak ibibigay ng Diyos ang kanyang bahagi. Kaya lang ang binago nga ng mga Pharisees ito, ang compliance nila, ang marka ng kanilang pagiging matuwid na tao ay makinig kayo, pag mayaman ka, ikaw ay mabuting tao. Okay? Yun ang kanilang pamantayan. At pag-uusapan natin sa Sunday ito. Hindi ko ito ibibigay sa iba kasi medyo komplikado rin. Naintindihan niyo ba? Ang kanilang thinking, pag mayaman ka, ikaw ay mabuting tao. Okay? Okay, so napakaraming mabuting tao dito dahil napakaraming mayaman dito. Kaya nga yung ibang church huwag daw pumunta doon dito sa CCM kasi church yan ng mayayaman. Hindi totoo yun, di ba? Pero mayaman tayo sa langit. Amen? Pero sa linggo, pag-uusapan natin yan, ano bang ibig sabihin talaga noon? Pero, yun nga, ang pagiging mayaman, tandaan natin, is an attitude. It's not a state of your network. Wala yan sa salin. Tandaan natin yan. Kasi yung mga nagsasambit ng salin, siya ang hanap pa ng hanap. Sa mahirap, di ba? Hindi pa makontento, di ba? So it's a state of mind, the state of heart. Ang pagiging sagana ay kalagayan ng puso. Yun ang ine-emphasize ng Panginoon dito na ipagpapatuloy natin. At ang tunay na mayaman ay merong mga moral decisions. Kaya dito tayo nga magtatapos. Okay? Our conclusion for today is this. Moral choices are the best way to please God. Honest dealings are always right, but might lead to temporary sufferings or sacrifice worldly success. But every pain or sacrifice that we face shall be replaced with rewards in heaven. So kung ang pagiging mayaman ay kondisyon ng puso at isip, kailangan ang gagawin mo ay yung mga bagay lamang na hindi dahil sa smartness, no, sa pagiging tuso, katulad noong manager, o dahil inasabi ng kautusan. Kahit na ginagawa mo ang lahat ng mga bagay, kahit na magagawa mo para masunod ang kautusan, pero ikaw ay nagre-reklamo at mabigat sa iyong puso, hindi pa rin natutuwa ang Diyos. Di ba? Kasi katulad din ng ating pinag-usapan last Sunday, yung prodigal son, di ba? Yung kanyang panganay na anak, trabaho ng trabaho, lingkod ng lingkod sa tatay niya, pero naghihimagsik pala sa kalooban.
Ginagawa lang niya dahil expected of Him. Ang masayang tao, ginagawa ang tama na masaya. It's not because it is right, it's not because it must be done, but because it is right. And to stand up for the right is not popular. Di ba? Kaya nga, paborito natin yung mga shortcut. Padulas. Kaya nadudulas. Okay? So, moral choices. So, muli ang paraan ay gawin natin ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na masaya. So, what should be our moral choices? Dito sa ating storya, there are several things na gusto kong makita natin. Una, be firm. Magpakatatag ka. Pag tama sa kalooban ng Diyos, panindigan mo. Be firm. Pangalawa, be honest. Maging tapat ka. Siguraduhin mo yung ginahandle mo, anumang responsibility, ginagawa mo. Pagbibigay, tapat ka. Pagsiserve sa worship, tapat ka. Hindi ka naririto para umanga sila, kundi para papurihan ang Diyos. Amen? Be honest. Be wise. Anong ibig sabihin ng pagiging matalino? Ang wisdom na galing sa Panginoon. Hindi natatanggap ng hindi ka makikipag-usap sa Kanya. The wisest person is the person who prays before he acts. And sometimes that's difficult. Ano man ang gagawin niya, sabi nga doon sa ating devotion the other day, di ba? Trust in the Lord and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Di ba? Magtiwala ka sa Diyos ng iyong buong puso. That's wisdom. Pangatlo, be generous. Pang-apat pala. Ito ang mga moral choices. Maging mapagbigay, bubukas palad, at higit sa lahat, be faithful because our Lord is faithful. Those are the moral choices. Firmness, honesty, wisdom, generosity, and faithfulness. Kailangan ito yung ating mga... Ano ang bunga nito? Sabi sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, no eye has seen, nor ears have heard, no heart of man imagine what God has prepared for those who love Him. Hindi natin kayang imagine ang piniprepare ni Lord para sa iyo. But it will depend on what you do today. Siya sabi ng Sprite, ano yun sabi? Magpakatotoo ka. That's what we need. So our future is good, but we can make it better through the power of the Holy Spirit. So, iwanan ko yun ang dalawang tanong. What choice will you make when the interests of wealth and kingdom of God conflict? Alin ang pipiliin mo kapag yung kayamanan at yung kaharian ng Diyos ay nagkaroon ng pamimilian mo? Ang totoo, hindi mo kailangang pamilian. There is no conflict between the kingdom of God and your riches, your prosperity. The secret to prosperity is actually being in the kingdom of God. Because prosperity, tulad ng nabanggit ko, is an attitude. And next question, which master will you serve when kingdom living does not get you ahead in the world? Okay? So, yung iba, sabi niya, lipat ako sa ibang trabaho. Kaya merong hopping. Tawag dito, yung job hopping. Okay? Kasi kahit saan ako makarating, problema ko yung boss ko eh. Pag problema mo ang boss mo, kahit saan ka makarating, ikaw ang problema. Amen? Kapag ka hindi nag-aayos ang ating buhay, hindi si Lord ang problema. Tandaan mo yan.
Sinong problema? Ako, ikaw. Dahil ang plano ng Diyos, paborito natin itong banggitin, Jeremiah 29:11. Diba? Ang dami nating memory verse ngayon, ha? Sino nakaka-recite ng Jeremiah 29:11? Okay. Yeah. Ang plano ng Diyos ay para sa kabutihan mo. Para sa kinabukasan. Kaya may kinabukasan ka pa. Okay, so we'll see you on Sunday. Di ba? Dahil may kinabukasan pa tayo. But let's be firm. Come what may, I will serve the Lord. Let's be honest. Let's be wise. Let's be generous. Higit sa lahat, maging tapat tayo sa ating pinaniniwalaan. Tayo po'y tumayo. Tayo manalangin. Gusto kong ipaalala sa inyo sa pagtatapos nating mensahe ngayon. Ang lahat ng sinabi ni Jesus ay para sa mga alagad niya. Hindi para sa mga pariseo, kundi para sa kanila. Nakikinig yung mga pariseo. Pero dahil sila ay meron sarili nilang definition kung ano ang good man, wala silang pag-asa. If you think you're good, hindi ka makakita ng pag-asa. Kasi hindi ka magbabago. But if you think you are not good, and God can work on you, doon pwedeng magbago. So kailangan magsimula ang lahat. Every endeavor that gets completed has to start. Every prosperity begins with a decision. That decision is to recognize Jesus as your Lord and Savior. Kaya kung hindi mo pa nagagawa yun, publicly, maaaring nagawa mo na yun privately. Pero maganda na malaman ng iba. Kasi pag nalaman ng iba, matutulungan ka nila. Kasi di ba, sabi natin, gear up, granahe. We cannot help each other unless we are linked. Our link, the gear, is Jesus. He is also the power behind us. Kaya kung di mo pa kilala si Jesus bilang Panginoon, hindi siya ko ang iyong buhay. Tanggapin mo, I'm not good. I need a Savior. Kaya kung narito ka ngayon, hindi mo pa nagawa yun, sana sa lalong madaling panahon, para meron kang secure future, gawin mo ang bagay na yun. Let's pray. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, napakasarap isipin na kahit mga mapangit na ehemplo ang ginamit mo tungkol sa pagiging tapat, nakita namin na maaring kami ang pinag-uusapan doon, na hindi kami naging tapat sa iyo, Panginoon. Kaya hindi namin nararanasan ang kabutihan mo. Naway maalaala namin lagi nang sinabi mo, Panginoon, na kung hahanapin muna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, lahat ng mga pinaghihirapan namin yon, pinangangambahan, ay mawawala dahil alam namin na sa mabuti kaming kamay. Aking dalangin, Panginoon, bawat isa sa amin, sa taon na ito, ay may karoon ng kapanatagan na siya'y nakatayo sa palad ninyo. Ang buhay nila ay para sa iyo. Ang ugali nila ay para sa iyo. Ang priorities nila ay kayo, Panginoon. I pray na mga naririto nakarinig ng mga pinag-usapan namin ngayon. Patuloy kayong magtrabaho sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso, Panginoon. Ang aming relasyon sa iyo ay hindi panglinggo lamang, kundi sa araw-araw ng aming buhay. I speak blessings especially sa mga may kaarawan
at saka mga nag-celebrate ng kanilang anibersaryo, ng kanilang kasal, Panginoon. Brother Noel and Melanie Permandes, kahit di nila kasama namin ngayon, Panginoon, bless the reunion. At lahat ng mga nagdidiriwang at na dinagdagan mo ang araw sa kanilang buhay, Panginoon, Lord, may your name be honored through their lives. Salamat po ng maraming sa inyong gagawin. Lord, let the Holy Spirit complete this conversation for us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon.